Ang balita natin ngayon dito sa San Miguel Beer, kung sumusubaybay kayo doon sa social media account nito si Vic Manuel, mukhang nagpaalam na to dito sa SMB, nag-thank you na siya at ang balita nga ay sa Abril daw matatapos na yung kontrata nito. At mukhang si Manuel mismo walang interest na umalis pero parang ang SMB hindi na siya gustong i-renew. At ang balita ngayon ayon dito sa Spin PH, wala naman daw injury itong si Vic Manuel at talagang hindi lang ginamit ni Coach George Gallant. Dahil mukhang sa tingin nga niya, katulad ng maraming nag-o-observe, masyadong maliit itong si Vic Manuel bilang power forward kaya hindi ginagamit. Pero bukod dito sa pag-trade kay Vic Manuel, ang isa pang posibleng ma-trade sa San Miguel Beer ay itong si Chris Ross. Si Chris Ross ay isang 2-time finals MVP. At pagdating na playoffs, alam natin tumataas ang laro nito. Pero dito sa Meralco wala siyang nagawa. Nakita natin ilang beses pinabayaan ng Meralco itong si Chris Ross dito sa opensa ng San Miguel Bay dahil alam nila na ito ay nag-i-struggle makascore. Ang pinaka-evident dito sa Game 6. Hindi siya ginamit dito sa crucial minutes ng laro. Pinili ng SMB na gamitin si Simon Enciso dahil kahit nag-i-struggle ito sa scoring, mas maganda playmaking. Kung si Chris Ross ay hindi makakatulong sa scoring at sa playmaking, walang dahilan si George Gallant para gamitin siya. Nakita rin natin madalas ginagamit si Terence Romeo kaysa kay Ross dahil nga nag-i-struggle ito sa pag-i-score. Tandaan natin ang ginawa ng San Miguel Beer nung huling natalo sa isang MVP team sa isang best of 7 series. Tinrade si Arwin Santos at si Alex Cabagnot. Kaya wag na tayong magulat kung itong San Miguel Beer iti-trade din ito si Chris Ross sabay na dito kay Vic Manuel. Alam natin maraming na-contribute ito si Chris Ross dito sa San Miguel Beer pero mukhang tumatanda na talaga at yung laro niya hindi na katulad nung dati. Kaya wag na tayong magulat kung ito ay i-trade na dito sa Terra Firma Jeep o di kaya dito sa Northport Batang Pier para makakuha ng mga basbatang player. Sa ngayon itong Barangay Ginebra ay maraming nakukuhang mga trade offers at sila mismo ay nag-o-offer din. Ang dahilan kung ba't hindi natuloy itong mga trades ng Ginebra ay dahil dito sa pagkatalo ng San Miguel Beer. Umaasa kasi ang management na madaling mananalo ang SMB ng kampyonato at hindi na nila kinakailangan galawin ang lineup nito. Pero dahil natalo sa Meralco, maraming mga trades ngayon na dapat sure ball sa Ginebra ay on hold muna o baka ma-postpone. Dahil ang San Miguel Beer, baka kailanganin yung mga players na kukunin ng Ginebra at ng Magnolia. So yan ang isang dahilan kung bakit yung mga trades ng Ginebra ay on hold pa rin. Pero nag-uusap pa rin sila sa iba't ibang teams. Ang isa sa mga teams ngayon na kinakausap itong Barangay Ginebra ay itong Blackwater Bossing. Alam natin ang Blackwater Bossing nangangailangan ng scoring ngayon dahil mawawala sa kanila itong si Rain ng Batak at itong si Troy Rosario. Si Rain ng Batak pupunta yan sa TNT at itong si Troy Rosario hindi pa maliwanag kung pupunta sa abroad o lilipat dito sa San Miguel o sa iba pang koponan. Ngayon itong Blackwater Bossing mukhang gustong makuha itong si Maverick Ahanmisi mula dito sa Barangay Ginebra at alam natin kung bakit dahil ito si Ahanmisi isang magaling na scorer yan at magagamit bilang kapalit nitong si Rain ng Batak. Ang tanong na lamang ay kung sino ang hihilingin kapalit ng Barangay Ginebra. Well, sa tingin ko ang hihilingin ng Ginebra dyan dito sa Blackwater ay isa lang o dalawa lang ang posibilidad dyan. Una ay kung kukunin ng Ginebra yung first round pick ng Blackwater. Dahil yung first round pick ng Blackwater, number 2 dito sa darating na draft. Number 1 ang Converge, number 2 Blackwater. So baka maging palitan dyan, Maverick Ahanmisi para do sa first round pick ng Blackwater. O di kaya naman baka ang kunin ng Ginebra ay itong si Christian David. Dahil ito isang 6'6 na stretch 4 na magagamit talaga ni Coach Tim Cone para palakasin yung kanyang lineup. Dahil nagkampiyon itong Meralco Bolts, lumaki yung posibilidad na hindi naaalis dito si Chris Newsome. Alam natin na magiging unrestricted free agent si Chris Newsome pagkatapos ng season na ito, na officially ay tapos na. At malakas ang ugong-ugong noon na ito ay lilipat sa SMC dahil gusto na nga niya makatikim ng kampyonato. Ang balita nga noon baka ito ay lumipat sa Barangay Ginebra. Pero ngayon, itong si Newsome ay nakatanggap na ng kampyonato dito sa Meralco Bolts. At siya pa ang naging finals MVP. Kaya sa tingin ko, baka ang gawin dito ng Meralco Bolts, lakihan na ang offer dito kay Chris Newsome para wag nang umalis. Nakita nila kung gaano kahalaga si Newsome dito sa Meralco Bolts. Kaya siguro, yung perang ayaw nilang ibigay kay Mikey Williams, baka kay Chris Newsome na nila ibigay. Sa panig naman ni Newsome, makikita niya na kaya pala mag-champion ng Meralco. At mas maganda nga na dito siya nag-champion dahil underdog sila. Pero nagawa niya ng paraan
para sila ay mag-champion dahil walang nag-expect na tatalunin nila ang San Miguel. So sa tingin ko, malaki ang posibilidad na ito si Chris Newsome ay manatili na dito sa Meralco Bolts. Pero hindi natin naalisin yung posibilidad na ito'y lumipat sa ibang koponan. Dahil syempre, wala namang masama kung lumipat niya si Newsome dahil masasabi niya na at least bago siya umalis sa Meralco, binigyan niya ito ng kampyonato at hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng suporta dito sa team na to. So abangan natin kung ano magiging desisyon ni Chris Newsome. Ang maliwanag dito, maraming makukuhang offers si Newsome. Tamang-tama yung pag-explode ng kanyang performance dahil magiging unrestricted free agent siya. So ang laki sigurado na magiging offer dito. Kaya abangan natin kung ano magiging desisyon ni Chris Newsome dahil sa bandang huli, ang makapag-decide lamang yan ay siya, regardless kung magkano ang i-offer ng Meralco ng ano pa bang team dito kay Newsome. Kaya sigurado na magiging interesting ang off-season para dito sa star guard ng Meralco Bolts. Ang Phoenix Fuel Masters ngayon ay pinag-aaralang mabuti itong gagawin nila sa kanilang first round draft pick. Ang first round draft pick nila ay pang number 4 at maraming mga teams ang interesadong kumuha dito. Bukod dito sa Converge, alam natin gustong kunin yan. Ang SMC at MVP Group gusto ring makuha. Actually, pati Rain or Shine. Alam natin Rain or Shine gustong kumuha ng mga first round picks. So, ito ang Phoenix ngayon. Pinag-aaralan nila kung i-retain nila ito o hindi. Siyempre, sa unang tingin, maganda kung i-retain mo yung first round pick mo para makakuha ka ng mga top rookies. Maraming magagaling ngayon na sasali. Kahit na assuming, kunin itong Converge si Justin Baltasar, nandiyan pa naman si Kai Balungay, itong si Will Gosum, si Michael Phillips, at marami pang ibang sasali dito sa darating na draft. Kaya hindi magkukulang sa pagpipilian itong Phoenix Fuel Masters. Pero pwede rin nilang gamitin yung first round pick nila pang trade para makakuha ng isang experienced o veteranong player na makatutulong sa kanilang lineup. Dahil alam natin si Jason Perkins at Tyler Teo gusto nang magkampiyon o at least makapasok sa playoffs. For example, pwede nilang i-offer yung kanilang first round pick para kay Stephen Holt o kay Arvin Tolentino o kaya kay Maverick Hanmisi or pwede nilang i-offer para dito kay Mikey Williams or kung sino pa mang team actually. Sigurado ako lahat ng mga teams dyan magkaka-interest at willing magbigay ng mga top players. For example, I'm sure Magnolia willing mag-offer dyan para doon sa first round pick ng Phoenix. Baka si Paul Lee i-offer nila. Or ang San Miguel, alam natin mag-o-offer din yan dahil gusto makakuha ng San Miguel Beer ng isang big man. Kaya sa ngayon sa tingin ko itong Phoenix maganda ang posisyon dahil marami silang options na pwedeng gawin pagdating dito sa kanilang first round pick. Kung wala man silang mapili sa mga trade offers, i-retain na nila yung draft pick at kumuha sila ng isang big man na makatutulong dito kay Perkins, Tyler Teo at dito kay Ken Taffin. Shout out kay Joseph Pineda, Donel Santiago, kay Turcal Crisologo Jr., pinabati din natin si RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Jonel Alagon at Celino Valles family, Eduardo Monsales, Edwin Carmona Jr., Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, si Jonald Malyari, pinabati din natin si Michael D, Jason Mendoza, si Anthony Alon family, si Mitch Bara, si Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Katsakino Dukusin, Dexter Domer, Enju, Romeo Conchada, Jonald Malyari, at ang iba pa nating taga-subaybay katulad ni Ronald Barbosidad at Rico Olarte.